Today magluluto tayo ng snow crab. Malaki, simple, pero siguradong masarap. Siyempre gagawin naman natin ang madaliin niya pero nakatatakam because cooking doesn't have to be hard, it just have to be delicious. Let's go! Malinis na tong mga snow crab natin. Una nating gagawin mga katipsy is ikakrack lang natin to ng konti. Yung medyo babasagin natin yung shell para sumiksik sa loob yung gagawin nating sauce mamaya at medyo madali na din kainin later. After natin ma-prepare yung shell, magigisa na tayo. Gagamit tayo dyan ng butter, lagyan na natin dito sa wok. Tapos tunawin lang natin. After matunaw, maglalagay na tayo dyan ng minced garlic. Lutuin lang natin konti, hindi naman natin kailangang i-toast. Tapos isunod na natin yung diced onions. Tapos palabasin lang din natin yung aroma at lutuin din natin konti. Tapos lalagyan natin yan ng hot sauce. Depende sa inyo mga katipsi kung anong hot sauce yung gusto nyo. At dahil meron tayong sriracha dito, ito yung gagamitin natin. Konti lang ilalagay ko para hindi masyadong maanghang. Mga pampalasa natin, ground black pepper, garlic powder, a little bit of boom boom boom, at itong Old Bay powder. Nabibili ito sa mga grocery store mga katipsy. Nilalagay talaga ito sa mga seafood dish. Ayan, mix lang natin yan hanggang sa kumulo para lumabas pa yung aroma. Then, i-deglaze natin yan gamit itong 7-Up. Pwede din yung Sprite. Pero kung gusto nyong pang deglaze is yung chicken broth or beef broth, masarap din yun mga katipsy. Next, mag-grate tayo ng lemon zest para mas maging tangy yung flavor. Ito yung balat ng lemon. Maganda ito ilagay sa mga sauce, lalo sa mga seafood sauce, para mas ma-enhance yung lemon or tangy flavor. Syempre, ikakatas din natin dyan itong lemon juice. Ito na yung magsisilbing asim or sour flavor natin. At konting salt nga pala, pampadagdag ng lasa. Konti lang kasi salted butter itong nilagay natin at yung mga seasoning like yung Old Bay is may salt na yun. Yan, haluin lang natin at pakuluin at after kumulo, mag-slice lang tayo dito ng parsley. Huwain lang natin ng maliliit at ilalagay din natin yan sa sauce, pati itong green onions. Ayan, slice lang din natin ng maliliit. Okay na itong ginawa nating sauce, ilalagay na natin itong mga snow crab. Ayan, ipapatong lang natin yan sa sauce tapos papakuluan natin ng mga 5 minutes. After 5 minutes, babalik ta rin naman natin para siguradong luto both sides. Although mabilis naman maluto yung mga ganitong seafoods sa other side, kahit mga 2 to 3 minutes lang, okay na yan. Then babalik ta rin ko lang uli after 2 minutes tapos bubuhos-buhusan natin itong ating sauce para kumalat at ma-distribute sa lahat ng shell nitong snow crab. At ganun lang kabilis mga katipsy, okay na tong dish natin. Kung nandito kayo, sigurado maaamoy nyo napakabango na naman dito sa ating kusina. Tamang-tama yung pagkakaluto, nakatatakam at nakakagutom talaga. Kaya i-plating na natin to para masimulan na. Pauna naman mga katipsy, luto na tong snow crab recipe natin. Tara, kain tayo. Boom! Ayan mga katipsy, luto na. Snow crab naman ito mga katipsy. Snow crab. Kaya nga haba. Okay. Sa North to na yung nabibili. Hindi ko lang sure kung meron sa Pinas to eh. Oh yeah? Alam ko wala sa Pinas to, locally, pero may mga imported naman. Pero yung recipe ginawa natin mga katipsy, yung recipe ginawa natin, pwede naman gawin sa Alimango. Pero dahil may nakita nga tayo doon sa Filipino food, Filipino store, try natin. Sige ma, banata mo na. Banata ko na! Yeah. Gutom na ako eh. Kakamay natin ito mga katipsy. Ay, may sauce pa yun. No? Yan, ginaganyan yan. Yan. Tinitira yan. Dito naman po yan. Yan. Ano? Natin, no? Yung masarap dyan na ito.
Lagay mo yun sa plato. Banatan natin, bot. Banatan na natin to, bot. Tapos itong sauce niyan, ayun o, yung butter sauce, sinasabaw yan sa kanin. Masarap. Mga tips, samahan nyo kaming kumain. Tara! Tikman natin tong snow crab nila. Tingnan natin ang pinagmamalaki ni Mr. Tipsy Tata. Oh, pwede mong gamitin yung, ano tawag, crow crusher ba yung tawag dyan? Basta Yun. pandurog siya. Ito, kinakamay ito. Ako baka kamayin ko to. Ako rin naman kinakamay. Yeah. Medyo madumi yung kain na to, pero syempre. Yun nga yung ano dun eh. Para siyang ano, yung naglalakad na ano, T-Rex. Yeah, Jun. Ay, naku, sayang. Ayun, laman nyo. Sa Pinas, pinupukpok lang natin to. Ayun, yung laman nyo. Ito lang pwede na eh. Wala na kaming kanin. Sausaw mo sa kanin. Sarap. Malasa. Sarap yung sauce ha. Yung ginawa natin sauce mga katips, ito yung magluluto kayo ng mga crabs, alimango. Pwede yun. Pwede yun. Hindi lang para dito yun sa snow crab. Kasi yung mga ganito, snow crab, alimango, masag, malalasa na yung mga yun eh. Ini-enhance lang yung gamit yung sauce syempre. Yeah. Sarap no? Ito nga lang, ito lang kanin, okay lang. Ito ang pinakamadumi na masarap ng pagkain. Diba? Pinakamakalat lang, ganun madumi. Ay, oo. That's what I meant. As meron tayo ditong yellow pepper, pampagana. Bahala ka, explain mo, basta ako. Sarap siya ha. Sa Filipino store mga katipsi, $14.19 per pound. Ito. Oh yeah? Mas mahal yung ano. Meron pa dun yung lang. alimango? Hindi. Yung alimango, halos ganun lang din yung presyo niya. Ayaw mo. Gaya mo. Nakakang tinipin yan para mabilis. Isa itong sauce. Malasa siya mga tips. Hindi siya kasing lasa nung ano. Hindi siya kalasa nung alimango natin na normal. Mas malinamnam siya. Ano ba to? Tawag Snow dito. crab. Where is snow crab came from? Bandang north to eh. Ayon sa akin pananaliksik sa Google. Yeah, bandang north like Greenland, Alaska. Ito ba yung Alaska? No. Something crab. King crab? Hindi, iba tayo yun. Iba pa yun? Mas mahal yun. $40 mahigit is per pound yun. Pero malaki naman yun ma. Kanila na lang. Next time mga tips magluluto tayo nun. Hindi. King crab. Yun eh. Mahal eh. Sarap naman. Hindi, 4 lang nun. Sob na tayong dalawa dun. Then meaning that Palalaki ang legs na nun. Ang daman nyo. Sarap. Hindi na ako nagkanin. Sa ano pa lang eh, oh. Sa laman pa lang, oh. Ayun, mga tips yun. Sasaw natin sa sauce. Yeah, sa sauce. Lagyan mo sa rice. Lagyan natin itong banana pepper panghang. Hindi na masyado manghang man, oh. Hindi ko Sarap sa sauce, konti lang kasi nagika. Hindi ko alam na may ang pala ito eh. Tama, hindi na ako nag-salt ha. Pero, nag-ano ko. Patis. Salted butter kasi nilagay ko dyan. Kaya konting asin na lang nilagay natin. Ayun o. Champion. Ang kalat yun ha. Try nyo sa mga grocery mga tips. Ewan ko kung saan nakakabili nito. Pero marami naman nabibili nito sa Pinas. Mas mahal na nga lang kasi siyempre imported na eh. Oh yeah? Bakit walang ganito sa Pinas? Hindi siya nabubuhay doon. Oh really? Pero may alimasa kang alimango, merong alimango pero hindi snow crab. Yung laman. Buha siya. Yung laman nito, di ba, siyempre may parang ano yan eh, yung katawan. Maliit lang siya, yung katawan niya, medyo maliit lang. Hindi katulad nung king crab na pagkalaki talaga lahat. You know? Ayun sinasabi na king crab. Hindi ko pa natikman yung king crab. Saan nito? Kaya, sama doon tayo mga tips na gawin natin. Luluto natin. Pwede pa natin yung king crab. Ayun, wala yung mahirap matrabaho lang dito pag bukas eh. Ano, gagamitan mo nga natin. Pero nakakagana yan. Gagamitan mo natin ito. Yan o. Tama, bumukas na siya. Bitin yung kanin ma. Ay, may kanin pa, di ba? Buka kanin. Kain ako. Bahaw tong kinain namin eh. Op. Yan ba tayo dyan eh. Kasi kanina pumunta ako sa Filipino store, ito ang panululutuin ko. Yung nakita ko to, sabi ko, masarap to. Ayan. Tapos yung nilagay natin yung sauce, yung usually na nilalagay ko pag niluluto ako ng alimango. Sarap naman. Careful. Ayan. Kaya mo, hindi na kami nakakapagkwentuhan kasi busy kami na ang kalilinis nito. Anong katatanggal nito? Kumusta ba ang ano dyan pang tips sa Pilipinas, yung mga kababayan natin, yung halalan ngayon dun may SK?
Tapos na. Tapos na. Kamusta na? Pinapansin pa ba kayo nila kapitan? Tsaka nila kagawad? Nagastos na kayo 500 eh. Yun. So mga kagawad this time, yung mga chairman? Barangay election. Kapitan, kagawad. Congrats sa mga nanalo. Sana magsilbi kayo. Sana may mga matitino din naman. Kasi mapapaisip ka kasi ba't nagpapatayan sila? Basta nagbayad yan. Dahil lang sa nagpapatayan kayo. Magkano na naman sweldo ng kapitan tsaka kaya kagawad. nga parang something fish eh. Pero kailangan nyo magpatayan para sa kasi nga, position. Interest yan. Correct. Hindi naman because of the service karamihan dyan eh. Because of the money. Speaking of halalan, yun lang naman yung isang palagay kong kulang sa Pinas eh. Kurap. Kung hindi kurap ang Pilipinas, akala ko yun lang ang kulang sa Pilipinas, kurap. Yun pala. Hindi yun ang kulang kaya di mo unlad. Yun ang malala kasi sa Pilipinas. Corruption. Kung hindi kurap ang Pinas, matagal namang mayaman ang Pilipinas. Si Jack hindi daw na maintindihan. Bakit pa tayo kumakain tayo nung pinahihirapan natin ang sarili natin? Anak. Simple lang yung recipe. Napakabilis lang natin gawin. Pero, masarap. Kung nakita ko sa Taekwondo, si Lani nga. Hi Lani! Ate Melinda! Okay. Shoutout po. Ngayon kay ate ako yung pala mas matandang baho sa kanila. Saka si Nita. Ay, gusto ko rin i-shoutout yung kasama ko sa work, si Ate Carolina tsaka si Angel. Nakilala niya ako. Yung first day, di niya ako tinatanong. Tinanong niya ako, Richard, nagpa-vlog ka ba? Sabi sa akin. Sabi ko na nga ba, ikaw yun eh. Napanood niya daw ako one time. Unang yung first... Sino nagtanong din sa akin, anong tunay na pangalan ni Tata? Nung una daw, nag-aalangan siya magtanong kasi baka mukha ko lang daw. Mabait sila lang. Ganun naman talaga ang pag-approach eh. Diba? Tinanong ka nga niya sa akin. Nila sa akin. Nasaan ka daw? Sabi ko, nagsatrabaho. Ewan ko tayo mga katipsing ngayon, day off ko. Kaya, tsaka ni mama, kaya nakapagluto tayo. Pero syempre, gagawin pa rin natin ang paraan niya kahit busy na tayo. Bibigyan pa rin natin ng oras yung pagluluto at kwentuhan natin. Kaya sana, kahit minsan na tayo maka-upload, maybe once or twice a week na lang, panoorin nyo pa rin. Sihan na tayo, syempre. Kailangan ng trabaho. Ng tunay na trabaho. We need a real job. Sabi nga ni Tabayan, malaki raw ang kita ng ng vloggers. Yeah. Tama lang. Siguro kung palagi. Kung mga sikat tayo. Saka kung palagi ka saka matataas yung views, ganun. Kasi sa YouTube naman, nasa views yung kita eh. Siguro kung lahat kayo manonood every time na nag-upload tayo, baka. Pero hindi pa rin siya, iba pa rin kasi meron kang regular na trabaho talaga. Siyempre. Iba kasi may real job, lalo dito sa Amerika. Siyempre, kailangan mo ng health insurance. Kailangan mo ng retirement. Siyempre, pinaghahandaan natin yung pagtanda. Pero kung siyempre, kung mga katulad tayo nila Ivana Alawi ng mga sikat na milyon-milyon na sinisweldo niya, kahit hindi ka na magtrabaho siguro mo. Hindi, Alawi yan. Nagbabatang Quiapo pa eh. Diba? Parang hindi mo na kailangan magtrabaho kasi enough na yung kinikita mo. Speaking of Ivana, gusto mo naman siya sa Batang Quiapo. Gusto mo naman siya. Marunong ba umarte? Kahit naman dun sa family affair eh, gusto ko na siya eh. Kasi as a first timer, okay naman yung arte niya. Talaga? Ako sa mga to kung bakit masyado naman nilang gusto yata nila pang best actress. Ba't may nang babash ba sa kanya? Ano sabi? Hindi rin marunong umarte. I don't think so. Hindi ko pa napanood kasi yung Martis. Hindi pa kasi ako nanonood ng... Hindi. As a first timer, okay na yun siya doon sa family affair. Bigyan nyo kasi ng chance na tapos ma-develop dito magaling siya. Okay pala siya maging action star. Everyone deserves naman ng chance. Lalo kayo, pag nagtrabaho kayo, tulad ko, di ba? First time ko mag-work sa ganitong industry. Lalo na akong experience, di ba? Kung hindi ako binigyan ng chance, makapasok ba ako doon? Siyempre hindi. Lahat naman tayo deserve ng chance. Then patunayan natin yung sarili natin. From there, hanggang sa matuto tayo. Mayroon siyang move na magaling siya sa action. Kaya parang nakita niya na yata kung anong gusto niya. Kasi binigay niya na halos lahat, kahit 3-9 pa siya, di ba? Kasi depende yun sa, kahit na 3-9 ka, kung girly-girly ka, tapos hindi ka marunong sa mga move. Lahat naman ng bagay na tututunan. Yun, maganda siya, magaling siya sa mga action. Meron yung sabihan, di ba, na kapag binigyan ka ng work, tapos hindi mo alam yung work, subukan mo. Kasi balay mo naman, di ba? Tsaka sabi rin nila na kapag yung pala yung hidden, binigyan ka raw na ikaw kumarte ng chance,
yung to shine, ano raw, galingan mo na. Kasi yun na yun eh. Hindi lang si Coco Martin, basta dyan sa showbiz. Binigyan ka na ng chance dyan. Kaya ilabas mo na. Kailangan daw you have to you only have one chance, one opportunity. Para this is everything you ever wanted, sabi na Eminem. Para sa I think hindi lang sa pag-artist, sa lahat ng work siguro. Binigyan ka ng pagkakataon, tinanggap ka sa work, binigyan ka ng chance. Galingan mo. Do your best. Tatamad-tamad. Yeah. Pakitang gilas ka, di ba? Kasi, trabaho mo yun eh. Duty mo na gawin yun ng tama. Huwag yung petics ka dyan. Pumetics ka after ng work. Huwag work. Correct. Share ko lang. Anyway, ang dami niyan ma. Lumapasay pa to eh. Kaya nga, teka muna. Hindi ko maubos lahat yan na. Sobra ka naman. Pero habang inuubos namin to, hanggang dito na lang muna siguro itong video natin mga katipsi. Madami-dami pa to. Ubusin na namin ito behind the scenes. At mga katipsi, maraming salamat ulit ha. Kahit na medyo matagal yung upload natin, nanonood pa rin kayo. At sana nagustuhan nyo yung simple nating putahe today. Correct. Masarap. Champion. Manalo. Pwede yung subukan kahit sa alimango. Masarap naman. Yes, Pero correct. kung mabibilang kayo ganito at medyo nakakaluwag-luwag gagawin na Pasko, di ba? May dumating mga bonus natin dyan. Try nyo. Yan. Mga tips yan, ganito lang muna. And sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, please click nyo na yung subscribe button. Tapos i-ring mo na rin yung bell para updated ka sa food and good vibes natin. And always remember, Stay tipsy lang. salute!